Mga kabanat, no, nagkaroon ng press conference itong si Risa Hontiveros patungkol doon sa 7 set Kibuloy set 17 condition for Senate inquiry attendance. So ito ay nagpapahiwatin na dadalo naman talaga itong si Kibuloy. Dadalo naman talaga sa hearing, pero mayroon siyang 17 condition. Pero sa 17 na yan, hindi talaga nagustuhan lahat yan ni Risa Hontiveros, lalo lang yung number 1. Ito yung sa akin mga kabanat, may mga hindi, sa 17 na yan, mayroon naman talaga ako hindi sang-ayon. Para sa akin, yung mga importante talaga dapat payagan ni Risa Hontiveros mga kabanat. Number 1, dapat payagan ito ni Risa Hontiveros kung talagang totoo yung kanyang witness. At saka number 2, talagang dapat to. Kasi diyan mo patunayan, mapatunayan na talagang yung mga witness mo ito, bakit ka natatakot na hindi makikita ang identity nila? 'Di ba? Kasi kung talagang nagsasabi ka ng totoo, bakit ka magtatago nga? 'Di ba? Nagpapatulpo nga bulat, 'di ba? Yung sa tulpo nga 'di ba? May nagpapatulpo buong mundo kikita sa kanilang kahihiyan na ginagawa nila 'di ba? Kahihiyan talaga. Ito truth ang gusto mo, no? Gusto mong malinis at saka gusto mong makita kasi yung ng taong bayan, ika nga na itong grupo ning KGC na ito ay talagang hindi karapat-dapat. So dapat payagan ni Risa itong 1, 2 at saka ito pa. So itong no answer time for me, nakalagay dito, do not restrict me to my any question. So pwede rin ito, no, wag kasi karamihan sa Senate hearing nagilagay lang ni Risa o sagot mo, 'di ba, para mabilis, yes or no lang. So, ito naman ay number 4, pwede rin siguro ito, alang-alang sa magsasign si Risa Hontiveros ng waiver para sa kanyang immunity rights. Kasi may immunity rights si Risa Hontiveros in case na magsisinungaling. Kahit, alam niyo, mga senador, mga kabanat, congressman, kahit anong daldal yan, kahit anong paninirang pore yan, kahit anong marites yan sasabihin kapag nasa loob sila ng Senado, Kongreso, ay saklaw sila sa immunity nila. Kaya hindi mo makakasuhan. So siguro papayagan na Risa mga kabat, alang-alang sa katotohanan kung talagang totoo yung sinasabi niya, no? Yung mga witness niya, no? Kasi kung babasihan natin yung mga witness niya, medyo masasabi natin, mayroon time naman talaga na nagtutugma, lalo na nung sinasabi ni Kibuloy, na yung mga witness daw ay bumaliktad nung tumanggi si Kibuloy. So medyo nandun na tayo sa sabi, pero dapat mapatunayan pa talaga na totoo talaga yung sinasabi ng mga witness kapag itong sundin ni Rizal Everest itong number 1 at saka number 2. No? Kaya di bali yung iba yan, wag niya na yung pakialaman yan. Basta itong 2 at 3, ito yung mga importante na gusto mo talagang durugin, no? Gusto mo talagang ilagay sa kangkungan itong si Kibuloy. Dapat itong 1 2 3, 1 2, no? Ang 1 2 dapat talaga ito sundin ni Risa Hontiveros. Isasama natin yung number 9, no? Ito ay mahalaga, number 9. Yung must be revealed the real amount that you paid, no? Ibig sabihin, parang sinasabi ni Kibuloy, i-show mo yung pondo mo, yung mga kwarta na binayad mo dun sa mga witness. No, meron naman talaga source of fund yan kung panggastos nila kasi Senate yung si Risa yung nagkukop-kop yan ngayon So dapat yan mga kabanat, no? Dapat yan mga kabanat sundin ni Risa para alang-alang sa katotohanan mga kabanat. Tapos ang 12 siguro payagan din dito ni Risa, you must be nakalagay dito, papayagan nakikiusap si Kibuloy na bigyan din siya ng ng right na magdala ng sarili niyang witness. Siguro pwede din 'yan, no? So ilan lang 'yan mga kabanat, nakita niyo 1 2 17 failure to comply, tapos send me a written answer. This set condition must be duly signed by President of the Philippines and Speaker House of Romualdez, no? Number 14, expressed by insure from the mga mga iba na ito, mga personal na interest na itong iba dito ni Kibuloy mga kabanat. Pero sa akin dito, ang gusto ko talagang number 1, itong number 1, 2, 3, 1 at saka 2 at saka kahit di ng 3 na yan Gusto ko katotohanan kahit tatlo lang. Gusto ko tatlo lang dito mga kabanat. Ang pinaka-importante 1, 2 at saka 9, yun dapat.
So, yun, no? Kasi dito mapapatunayan mo talaga kung totoo yung ano mo, yung mga witness mo. Sa ganitong halaga, no? Sa ganito kasi alam naman natin yung Senado kaya naman protektahan yung witness eh, 'di ba? Kaya kasi nadala na tayo na may bikoy-bikoy. Kaya nga na laging nasisip ko bikoy-bikoy, baka bikoy-bikoy na naman 'to, no? Alam mo yung story ng bikoy-bikoy, no? Nagsasalita ng pakunwari, no? Kunwari ano, yun pala ay baliktad, no? Kumukuha lang ng pera para makapagsinungaling para sirain yung pangalan ng tao. Kaya hindi maiiwasan to, ganito. Dapat yun din kasi baka minsan pumapasok sa isip ko baka itong si Risa Trillanes 2.0 ito eh. No? Kaya dapat patunayan niya kasi mahilig din manghakot eh, di ba? No, iba na kung sino-sino. Dapat siguro agree ako dito kay Kibuloy na ipakita talaga yung mukha ng mga testigo like Las Cañas, di ba? At least sila ni Bikoy Bikoy bato-bato una sa radyo sa TV nagsasalita pero na-reveal din yung mukha nila. At yun nga napatunayan bumaliktad sila na binayaran pala sila noon. Ang problema yung nagbayad di naman nahuhuli. Talaga yan ang kalagayan ng batas sa atin, di ba? So dapat talaga maanmas kasi nakatakip yung mukha eh. Grabe pa tong kwento ng babae noon eh, no? Hinubaran daw siya eh. So dapat ano din 'yon, makita yung mukha. Ano niya na yung ano siya, gusto sa pagsasalita kasi ng katotohanan, dapat sarili mo isakripisyo mo na talaga. Alang-alang sa milyon-milyon ika nga, 'di ba? Sabi nila milyon yung miyembro ng KGC na 'yan. Dapat sa milyon na miyembro na 'yon, dapat itong mga witness na ito kayang magsakripisyo ng sarili nila, ipakita nila mukha nila kung talagang nagsasabi sila ng totoo. Yun kasi yung motive, ano eh, yun kasi yung naghahayag ng katotohanan eh. Paano ka paniwalaan ng tao yan? O, para nagtatago ka naman pala. Naka-eyeglasses ka, tila ano, sobrang init sa Senado. Di ba dapat ipakita mo talagang mukha mo kung talagang nagsasabi ka ng totoo? Yun yung isa na sinang-ayunan ko talaga. Dapat sundin niya ni Risa. At least sana mayroon siyang nakukuha dito. Kahit hindi naman natin sinasabi ng 17 na ito sundin niya. Kahit yung 1, 2 at saka 9. Tatlo lamang ang hinihingi natin dito mga kabanata ano ni Risa Ontiveros kung talagang totoo. Ang hinahabol kasi natin dito mga totoong witness eh. Kasi minsan baka Trillanes 2.0 itong si ano eh, si Risa Ontiveros eh nung 'di ba, no panahon ni Trillanes walang ginawa kundi atakihin si Presidente Duterte. Kung ano-ano na lang pinanghahakot ng mga witness na kinalaunan bumabaliktad din, 'di ba? At yun nga ang iba na kalamatay na lang, 'di ba? Nauna pa kay Presidente Duterte, iba nagkalat jogi na yung si ano, yung abogado nag-file ng kaso kay Presidente Duterte doon sa ICC. Nauna pa yun na natigbak kay Presidente Duterte. So yun ang ano natin dapat tanggapin ni Risa Ontiveros. Hindi naman natin sinasabi na lahat ay tatanggapin niya ito. Pero at least itong 1 at saka 2 at saka 9. Yun ang importante para sa atin. Itong 1 at saka 2 talagang i-reveal mo. Ipakita mo talaga yung mukha ng witness mo. Para masasabi mamaya hindi nga pala yan kaanib eh. At yung sa press conference niya pala no, may binabanggit si Risa Ontiveros eh. About dun sa nagmamalimos. Para sa akin hindi nakasama yun kasi alam naman natin choice yun ng ano eh ginutusan ka manglimos sumunod ka naman, di ba? Malaya ka namang umalis diyan sa organization na yan, di ba? Bakit di ka umalis na ginaganyan ka na pala, di ba? Ginusto mo rin, no? Ginusto mo rin manglimos, paano mo na yun yung including na sinasabi na ay si Kubuloy nang gagahasa, yun talagang dapat tingnan. Pero yung mga about nagtitinda daw sa bus, no? Nang nilimos, yun, choice mo na yan eh. Pwede ka naman lumayas dyan sa organisasyon na yan pag hindi mo gusto. Bakit mo pinipilit na sarili mo ngayon? Nagre-reklamo ka. Isa kang timang pag gano'n. Di ba? Yan ay wala nang kwenta. Wala nang kwentang usapin yun. Doon tayo tapat about sa pinagsamantalahan ni Kibuloy. Yun talagang pinaka-importante. Yung mga sinasabi ay pinaglilimos kami, kami ni Kibuloy, pinapunta kami sa bus, nagtitinda kami ng chacharon, etc. Choice mo na yon. Malaya kang lumayas dyan. Bakit di ka lumayas na alam mo nang ginagawa sa'yo? Ngayon nagre-reklamo ka.
Pero ang hinahingi natin yung i-unmask talaga yung nagsasabing nire-rape sa ginahasa sa ni Kibuloy. Yun talagang importante doon para mapatunayan ni Risa na talagang totoo yung kanyang sinasabi. Walang halong politika. Kasi kapag hindi niya ito binuksan sa publiko, itong mga mukha ng mga witness nito, nanatiling questionable na itong si Risa, kasi mayroong ngayong ngayon mayroong mga balita na itong si Risa, no? Itong si Risa ay parang nagpre-prepare, no? Naghahanda para sa 2028 election. Ito daw ay tatakbo ng pagka vice presidente. So alam naman natin na may preparasyon talaga sila kasi alam naman natin tong sa side ng mga opposition talagang maswerte lang si Risa nakalusot eh. Sabi pa nga ng ilan na nagtaka daw sila kung anong magic na mayroon si Risa Ontiveros, bakit nakalusot yan sa pagiging senador, no? At ang mabigat na kalaban nila dito, ang pagkaingatan talaga nila, ang pagkaingatan pa talaga itong susunod nilang hakbang, ang dudurugin nila talaga dito si Vice President Sara Duterte. Once nga mayroon ng sasabi tatakbo ako ng pagka-presidente, parang hindi ako wag naman sana, baka mamaya itong si Martin Romualdez yung balak tumakbo ng pagka-presidente. Kasi marang sa galawan ni Martin Romualdez, nakikita natin pa na photo off. Parang mayroon na ako nakitang kunting porsyento pa lang na may balak talagang tumakbo ng pagka-presidente. So, pag binangga mo yung dalawa, si Sara at saka si Martin Romualdez, ang si Romualdez na lang kukulang ni Sara Inday Sara yan. Hindi talaga yan makakahabol kay Vice President Sara Duterte. So, ang gagawin dyan, no? Kailangan nila durugin itong si Sara Duterte sa pamamagitan ng paninira. At ngayon nga, nakikita natin na mag-start na yan. Diba? Hindi naman natin nasasabi na nanggaling kay anong pangninira, pero talagang isa sa mga part na yan na gagawa ng paraan. At yan ang nagsasabi, itong ginagawa ni Risa Hontiveros ay yun daw, no? Yun daw ay first step pa lang na pangdudurog. Kaya nga, mapatunayan ni Risa Hontiveros kung talagang totoo na walang halong politika, i-unmask niya itong mga yung mga witness niya. So, ngayon ako dito sa ilan sa mga kondisyon ni Kibuloy. Ilan? Itong 3. Pero yung iba na yan, wag na yan kasi masyadong na yan ni Kibuloy. Masyadong hindi na niyan, mga kumbaga pabibin. Itong ibang mga kondisyon niya, ito'y pabibi ng mga kabanat eh. Pabibi na yan. Ang importante sa akin, itong 1 at saka 2 at saka 9. Yun talagang dapat i-reveal ni Risa para masasabing yung mga witness niya ay talagang pure at totoo at walang halong pagsisinungaling, hindi tinuruan, hindi ginawang nagbi-briefing pala doon sa kwarto kung anong sasabihin, parang ganoon. At kinalaunan pagkatapos ng hearing, ayun, sarap ng buhay ng mga witness kasi malaking perang nakakam pala. 'Di ba? Yung mga kilala yung mga ganon na grabing manira kay Presidente Duterte, ngayon kita mo mga mukha nilang taba-taba, ang gagandang, talagang matiwasay yung buhay sa pamamagitan ng paninira ng tao lamang. Makakatulog pa kaya yan, di ba? So yun lang muna mga kabanat, maraming salamat. Comment, reaction dyan about sa video na ito. Na sang-ayon ba kayo dito sa 17 condition? Ay ako gusto ko 1, 2 at saka 9. Sa inyo mga kabanat, anong condition ba ang gusto nyo? Itong 17 condition ni Kibuloy, anong condition ni Kibuloy na gusto nyo? Para sa akin, 1, 2 at saka 9 ang importante sa akin. So, see you next video mga kabanat. Pakita natin yung mamaya yung